Guys, sandali, magpapapicture lang ako, ha? Okay lang ba? Okay lang! Okay lang ba? Sa mga hindi pa nagpapapicture, bleh. Ako muna. Duterte! Ngayon, mga kaibigan, habang hinintay natin ang isa sa mga pinakamagaling na banda sa buong Pilipinas, mga kapatid ko yan. So guys, bababa kami doon sa mga hindi pa nagbigay ng kanilang heartfelt na mensahe. Pupuntahan namin kayo. Alam mo ba, Dax, kanina, habang nasa likod tayo, may lumapit sa akin at sinabi, i-acknowledge din naman natin ang presence ng ating mga magigiting na OFW. Nandito din sila. Ang ating mga OFW, ang ating mga bayani, na talagang yung iba umuwi pa dito. Maraming salamat po. Tapos i-welcome ko rin, again, na-welcome ko kanina pero wala pa siya, si Tatay Rani Ludovica, nandito rin. Tatay! Tatay Rani! And of course, we would like to acknowledge, dumating na po ngayon si Attorney Salvador Panelo! Kung saan ako nagpaletrato, yung iba wala. Okay, maging seryoso na tayo. Dahil habang nag-aayos pa ang ating mga kasama, bababa tayo ulit at hingi tayo ng mga mensahe. Lalo na sa mga OFWs natin. Pero bago ang lahat, partner, gusto lang po namin ulit i-remind ang lahat na panatilihin po natin ligtas, payapa ang ating pagtitipon ngayon. Totoo! Lahat po ng mga tao na nandito po sa gilid at nandito sa, yung mga nasa dulo po, panatilihin po natin na kayo po ay payapa po dyan. Hindi po lahat po tayo masiksikan para po makapagsama-sama po tayo ng maayos. Wala pong tulakan. Siyempre, mainit pa rin ang panahon, so huwag po tayong magkumpul-kumpulan para at least na tayo makahinga ng maayos. Yes, at tayo dyan, bababa na nga tayo, partner. Dahil... Ay, ito na nga ako eh. Ay, siya na pa rin, nawala na pala siya. Ay, dito na ako. Ako na magtatanong dito sa mga friends natin dito. Ayan, tingnan mo naman, Dax, kung ano ang mensahe ng ating mga OFW. Okay, meron tayong mga kaibigan na gustong ipa-verify ang kanilang natanggap sa social media. Okay, pero bago yan, mensahe ng mga kasama ko sa Christ Joke Ministry. Tita Tess, this is your chance to speak. Ayan ang mga media natin. Makibaka, wag matakot! Original UP Diliman, Makibaka Group. Pero iniwanan ko na po ang komunista KM, NPA at ako ay nag-born again Christian. Gawa ko po ito, ako ay 72 years old. Tumulong po ako na iboto si Bongbong Marcos. Kaklase ko po sa elementarya, si Lisa Araneta. Lisa, you were born and you were raised in a Catholic school. Bakit parang wala kayong mga Diyos ngayon? Si Tess Belus ito. Ka-Eric, nandiyan ka ha? Hello, Ka-Eric. Ito ang aking ginawang poster. Kasi baka sabihin na naman nila, nagpabayad tayo. Hindi po. Umiyak ako at nag-depress ako ng several days. Kaya hindi kami nakapag-Bible study. Ang nasa anak nito, si Tatay Rodrigo Duterte at ang kabila. Okay yan! Duterte! Okay. Dito naman, partner, meron tayong mga kapatid na galing sa Cebu. But I have to tell ICC, we are also victims of NPA, drug addicts. It's not a one-way victim of drugs. Okay? Hindi lang EJK. Maraming biktima ng pang-aabuso ng mga drug addict, pusher, at mga terorista. Tama! Duterte! Duterte!
Oh, partner! Partner, meron tayo ditong mga bagong dating natin galing ng Cebu. Okay, ano ang mensahe nila? Mensahe niyo po, sir. Sa hirap na buhay ngayon, hindi pwedeng magpabaya. Kailangan tumayo. Lahat na pwedeng gawin natin. Hindi pwedeng nasa bahay lang tayo. Kung pwedeng lumabas tayo, ipakita natin yung suporta natin. Kasi hindi tayo Pilipino na walang kwenta. Lahat na pinaghirapan natin, kailangan ipaglaban natin. Yes! Duterte! Duterte! Oh, partner, meron ako dito, representative ng OFW. Ma'am? Ako po si JJ Acedo from the OFW Global Movement for Empowerment. Dugot pawis ang pinuhunan namin para kay Tatay Digong para manalo siya. Dahil naniniwala kami sa pagbabago, tunay na pagbabago. Pero ngayon, nasayang ang mga taxes, remittances namin dahil adik pala ang gobyerno natin. Ibalik nyo si Tatay Digong kung ayaw nyo na bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas! Duterte! Partner! Ayan, partner, meron naman tayo dito. Hi, you can call me Mysterio from TikTok community. Yeah, actually, I'm part of those debaters for Tatay Digong, and we have combated so many armies and trolls of Kampuet and mga bangag loyalista. Okay, but this day, this will be the first day of their reckoning. Mark this day, this will be the end of the regime. Huwag mo natin pababayaan ang ating tatay, ang ating superhero. Sinakripisyo niya ang buhay niya. Alang-alang sa ating, ilan tayo mga milyon? Mga 110 million Filipino people all around the world. Okay, I'm representing my Maranao tribe from Marawi City. And I would like to thank Tatay Digong for the lasting peace you gave to our fatherland in Marawi City and Narod del Sur, for giving us the opportunity to govern ourselves through BARMN. And FYI, there are two people who blocked the way for that organic law to be passed. And ang mga taong yun ay si Jesus Cordero at si Bangag. Okay? Tandaan natin dalawang taong yan. And now, please, ICC, you see this group of people, we are more than millions here in our country, and we are loving and supporting Tatay Digong. All the accusations against him are invalid and baseless. And those who accuse him are the ones who are perpetrators of human rights violations. Thank you. Duterte! Duterte! Ito naman, meron tayong kasama partner galing sa Filipino Guerrilla Forces. At ikaw, sir, ano po ang mensahe niyo po? Okay, maraming salamat. Bakit nga pala ako napunta rito? Napunta ako po rito, pinadala ako ni Kapitan General Clemente alias Dado. Nakilala niyo po ba? Kilala niyo? Simulan natin ang pag-uusap at kabutihan ng ating bansa. Magkaisa tayo! Magkaisa ang Pilipino! Alam niyo mga kaibigan, bakit tayo nagkaganito? Bakit tayo nagkaganito? Dahil nga sa panahon namin ni Pangulong Marcos Sr. bumalik ngayon na mas malala. Sa totoo lang, ako ay tagapagtanggol ng Marcos Sr. Pero ngayon, ako, isang Pilipino na lumalaban sa administrasyon ngayon para sa kaalaman ng lahat. Ako ay tumulong sa campaign na para lang makabawi ang Marcos. Ngunit, ginago
ang sambayan ng Pilipino. Alam nyo ba yan? Alam nyo ba? Ang dahil ni Marcos, mga junior, magkawatak-watak ang Pilipinas. Ang Pilipinas, ang lupa ng Pilipinas, maghihiwalay-hiwalay pag hindi tayo nagkasundo-sundo. Dapat, sa totoo lang mga kaibigan, ang Mindanao, yung sinasabi ko noon at sinasabi ko ngayon, ayaw ko. Ang Mindanao ay may hiwalay sa Pilipinas. Ako po ay taga-Ubi, Maguindanao. Lumaki dito sa Luzon. Ngunit, nang dahil sa ganitong pangyayari, lumitaw ang Filipino Guerrilla Forces na para ipagtanggol ang Pilipino. Ngunit, hindi kami basta-basta nakakapasok dahil ang amin, tinitingnan namin si Captain Dado na sa paligid lang natin, satellite view. Ano ba? Alam niyo ba yung satellite view? Tinitingnan niya ang sitwasyon ng buong bansa na sana tayo ay magkaisa-isa. Sana tuloy-tuloy tayo sa pagkakaisa. Pwede ba yan? Pwede ba pagkakaisa? Okay. Sa mga kababayan ko, pagkaisa tayo. Sana ang Pilipino, hindi tayo magkawatak-watak. Isang Pilipino. Maraming salamat. Pilipino Guerrilla Forces. Nagtatanggol sa inyo. Duterte! Yan! So, narinig na natin, syempre, muli ang kanilang mga saloobin. Maya-maya, pakikinggan po natin muli ang inyong mga sasabihin dahil mahaba pa naman po ang ating programa. Pero ngayon, mga kaibigan, syempre, para pahupain ulit ang ating mga nararamdaman at para tayo naman ay magsaya at magdiwa. Ladies and gentlemen, ito na, hindi na natin kailangan pang intro.